sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang parte ng mundo, mga OFW. Ako po si Dr. John Awitun na nag-broadcast through JRV TV at tayo po ay medyo maraming mga bagay-bagay na nangyayari sa ating gobyerno sa Pilipinas na nakakapagtaka kung ating iisipin kung bakit nangyayari sa ating bansa ang kaguluhan sa ngayon, katulad ng impeachment, nangyari kay Apollo Kibuloy, nangyari kay Alice Goong, na hindi naman dapat mangyayari. Hindi dapat mangyayari. Kasi, unang-una, wala namang pakinabang ng mga tao dito sa mga kaguluhang ito na kagagawan ng Senado, kagagawa ng Kongreso. At isa pa yung parang walang presidente, walang leader. Nakakalungkot at kaya nakapagtataka kung bakit na nangyayari ang mga ganitong kaguluhan na hindi dapat mangyari. Ang daming dapat mga pagtutuunan na mga problema, tulad ng problema dito sa China, sa human shows, yan sa mga mangingisda na pumupunta pa rin dyan sa lugar na yan, na nandun na yung mga Chinese. Ina-agitate natin, parang ina-agitate natin sila, tukso. Lawak-lawak naman ang dagat ng Pilipinas. Pwede natin puntahan at pwede natin gawain. Yung problema na yan ay sinaasad yan, parang gagawin lang upang magkaroon ng kaguluhan na hindi naman dapat kaguluhan. Nagaya nga itong mga nangyayari sa ngayon. Iniisip ko tuloy na pag wala talagang leadership ang pamumuno ng isang bansa, saan mang bansa, ay ang hahabulin ng mga tao na sa gobyerno ay yung pera, yung budget na kinukuha mula sa mga tao dahil malaking pera yun. Isipin mo, ang budget yata nitong 2025 sa isang taon lang ay 6 trillion pesos na. Ilang billion yun. Diba parang 6,000 billion yun. At napupunta sa mga taong nasa gobyerno, mga taong nasa kapangyarihan. Kung wala talagang pangungulo, pangunguna, walang leadership, nangyayari, nagkaroon sila ng interest dito sa mga pera na to. At itong nangyayari sa kasalukuyan na ginagawa kay Sara Duterte ay nakakalungkot talaga. Nakakalungkot na totoo lang para sa akin. Kasi para sa akin, nakikita akong mabait, mahusay, mapagtimpi, matalino, at nagpaplano, at nagtatrabaho, at gumagawa. Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Napakagaling niya, napakahusay. Pag-gobyerno nga ng kanyang father, si former President Rodrigo Duterte, ay napakagaling, napakahusay talaga. Oo. Ay kailangan talaga ng may gobyerno na kailangan talaga may mangunguna. At kailangan talaga medyo tinatawag na
kamay na bakal. Matapang talaga. Naniniwala ako na itong ating gobyerno ay maaayos lang kapag si Sara Duterte ang nagiging kasunod na presidente. At sana mag-step down na lang si Bongbong Marcos kasi walang nangyayari sa kanyang panggobyerno. Saka isa pa yung balita na drug addict siya, nakadepende siya sa drugs, ng gano'n. At kaya tinatawag siyang Marcos Bangag. Sana mag-isip na rin si Bongbong na step down na lang ako. Tal naman. May pera na naman sila, may bahay sila sa Forbes Park, mga anak nila, mga well-to-do na naman. Saka hindi na naman lang kailangan ng pera. Sana makita niya na step down na lang ako para sa kapakanan ng bansang Pilipinas. At wala talagang ibang mangungulo na pag-asa ng bansa natin kundi si Sara Duterte. May sa demonyo yata talaga itong mga tao dito sa Kongreso, yung mga nangunguna dyan sa impeachment na yan, na parang gusto lang sirain pa yung bansa natin. Yun nga lang nangyari kay Apollo Kibuloy, malaking kasiraan mo. Saka kay Alice Go. Ano ang problema niyo kay Alice Go? Dahil ba sa Pogo, dahil ba sa ano? Napakagaling ng tao. Apollo Kibuloy, napakagaling ng tao, napakagaling ng pastor. International, ang dami niya mga miyembro na sa ibang bansa. Mga Russians, iba-ibang mga bansa, mga Amerikano. At napaka-husay ni Apollo. Nakagawa ng malaking bagay doon sa Davao. Pinag-initan. Para sirain lang. Nakikita ko rin sa bansa natin kapag hindi may babalik yung kamay na bakal ni Digong na walang mangyayari. Kasi sino magiging sunod na presidente? Halimbawa kung magre-resign si Bongbong Marcos, sana kung magre-resign, sino papalit sa kanya? Maliban kay Sara Duterte, may constitution, si Sara talaga ang papalit. At sana mangyayari nga ni Sara Duterte at talagang papalit. So, nakikita ko, si Sara talagang napakahusay, napakagaling niya at experienceado siya sa kanyang pamumuno bilang mayor sa Davao ng gano'n. Saka magkado siya, matalino siya. Sino ipapalit natin? Si Martin Romualdez, si Franz Castro, si Bong Revilla, sino ba? Kaya medyo wala naman tayong magagawa dahil wala naman tayo sa kapangyarihan. Kaya medyo ipagdadasal na lang natin, mag-pray na lang tayo na para magiging tulungan tayo ng Diyos sana. Oo. So mga kaibigan, mga kababayan, kaya kailangan lang natin talagang kasama ang prayer, kasama ang pag-asa na magiging maayos na ang ating bansa. Kasi anong magagawa ng mahihirap? Di ba wala naman tayong magagawa? Pag wala kang pera, wala kang kapangyarihan, ang gano'n. Kaya yan lang ang aking may share sa inyo sa GRB TV. Sana sama-sama tayong sumama sa EDSA, sumama tayo sa magboboses tayo para sa kapakanan ng ating future ng ating bansa. Salamat po.